Kumakain ba kayo ng luyang dilaw? Pero alam nyo ba, kung hahaluan nyo ng kalahating kutsarita nito, ang luyang dilaw, sasabog sa 20 beses ang absorption nito. At kung hindi, sa bawat 100 na pumapasok, 99 ang basta na lang itinatapon. Magandang araw. Ako po, si Fabian Deirit. Sa loob ng 25 taon, nagtrabaho ako sa food purchasing team ng isang malaking kumpanya sa food distribution, kung saan nagplano at nagbenta ako ng mga health food. May aaminin po ako. Noong 20 anyos ako, bumagsak ako dahil sa diabetes at gout. Sa loob ng 3 buwan, ininom ko ang 2,500 pisong turmeric powder na ako mismo ang nagbebenta. Pero pareho pa rin ang blood sugar ko, hindi nabawasan ang bilbil ko, at patuloy pa rin ang sakit sa daliri ng paa ko. Nang gabing iyon, sa sobrang inis, itinapon ko ang supot ng gamot sa basurahan. Kinabukasan, ginastos ko ang 50,000 piso mula sa aking retirement pay para ipasuri ito sa isang food research institute. Pagkatapos ng 2 linggo, lumabas ang nakakagulat na resulta. May epekto pala ang luyang dilaw. Ang problema ay ang absorption. Itinuturing ng ating katawan ang luyang dilaw bilang isang dayuhang bagay at inilalabas ito. Pero sinabi ng researcher, Ginoong Deirit, kung hahaluan lang natin ito ng isang bagay, tataas ng 20 beses ang absorption rate. Sa sandaling iyon, kinilabutan ang buong katawan ko. At ang bagay na ito, malamang ay mayroon din kayo sa inyong mga bahay ngayon. Mula araw na iyon, sinimulan kong pagsabayin ang luyang dilaw at ang bagay na ito. Makalipas ang 1 taon, nabawasan sa kalahati ang gamot ko sa diabetes. Ang gout ko, 1 taon nang hindi umaatake ni minsan. Lumuwag ng 2 butas ang sinturon ng pantalon ko. Kung tatapusin ninyo ang video na ito, mawawala rin ang inyong bilbil at lahat ng pamamaga at hindi nyo nakakailanganing pumunta sa ospital. Para sa mga umiinom ng luyang dilaw ngayon, pakipindot ang numero 1. Para sa mga may luyang dilaw sa bahay pero hindi iniinom, pakipindot ang numero 2. Sige, magsimula na tayo. Kailangan muna nating alamin kung bakit nasasayang lang ang luyang dilaw sa loob ng ating katawan. Ang luyang dilaw ay mayroong kulay dilaw na sangkap. Itong dilaw na sangkap na ito ang susi sa pag-alis ng pamamaga at pagsunog ng taba sa tiyan. Pero may problema. Pagkakita ng atay natin sa dilaw na sangkap na ito, ganito ang iisipin niya, ano to? Hindi pamilyar na bagay. Baka delikado, kaya ilabas agad. Kaya naman, biglang isinasara ng atay ang pinto. Sa 100 na papasok, 99 ang dadaan lang sa bituka at diretso sa inidoro. Kaya kahit uminom ako ng 2,500 pisong turmeric powder sa loob ng 3 buwan, wala akong naramdamang epekto. Marahil ganoon din sa inyo. Yung mga umiinom ng luyang dilaw pero walang nararamdamang epekto, siguradong tumatango kayo ngayon. Kaya ano ang dapat gawin? Kailangan nating piliting buksan ng atay ang pinto. Parang sinasabi natin sa atay, hoy, hindi ito delikado. Maganda to kaya tanggapin mo na agad. Pero paano natin kakausapin ang atay? Ito mismo ang gumagawa ng papel na iyon. Sa analysis result na nakuha ko mula sa Food Research Institute na pinaglaanan ko ng 50,000 piso, ganito ang nakasulat kapag pinagsabay ang luyang dilaw at ang bagay na ito, tumataas ang absorption rate ng average na 20 beses. Mula sa 1 sa 100 na naaabsorb, ngayon ay 20 na ang naaabsorb. Nanginginig ang kamay ko nang makita ko ang resulta. Totoo kaya ito? Kaya sinubukan ko mismo sa katawan ko. Tuwing umaga, pinaghahalo ko ang luyang dilaw at ang bagay na ito at iniinom. Pagkalipas ng 1 buwan, nagsimulang lumuwag ang baywang ng pantalon ko. Pagkalipas ng 3 buwan, nawala ang sakit sa daliri ng paa ko. Pagkalipas ng 1 taon, nagkaroon ng kamanghamanghang pagbabago sa aking katawan. Sabi ng asawa ko, mahal, nawala ang pagiging mamantika ng mukha mo at kitang-kita na nabawasan ang bilbil mo. Doon ako nakumbinsi. Totoo nga ito. At ngayon, sasabihin ko na, ano nga ba ito? Ito ay ang itim na paminta.
Oo, yung maliliit na itim na butil ng paminta na nasa kusina ninyo. Ah, paminta lang pala. Baka iniisip yan ng ilan sa inyo. Pero pakinggan ninyo. Noong 1998, inilathala ito ng isang research team mula sa isang medical school sa India. Ang sangkap daw sa paminta ang nagtutulak sa luyang dilaw papasok sa atay. At hindi lang basta-basta, kundi 20 beses na mas malakas. Nagulantang ang buong health food industry sa buong mundo dahil sa research na ito. Kaya ngayon, lahat ng high-end na produkto ng luyang dilaw sa ibang bansa ay may halong paminta. Pero kumusta naman ang mga produkto dito sa Pilipinas? Luyang dilaw lang ang laman. Bakit? Kasi tataas ang gastos sa produksyon kung magdadagdag sila ng paminta. Ganyan din ako, magbenta noon. Kasaloob ng 35 taon. Ngayong iniisip ko, nakakahiya. Pero iba na ngayon. Naisip kong kailangan kong sabihin sa inyo ang katotohanan. Kaya ako nandito ngayon. Sige, ngayon alam nyo na dapat pagsabayin ang luyang dilaw at paminta. Pero hindi pa diyan nagtatapos. May mas mahalaga pa akong sasabihin. Ang epekto ay nag-iiba-iba. Depende sa kung paano ninyo iinumin ang luyang dilaw at paminta. Kung mali ang paraan, kahit may halo pang paminta, walang silbi. Kailangan ng tamang paraan para sumabog ang absorption. Mula ngayon, ipapaliwanag ko ang mga paraan, isa-isa, lalo na ang ikatlong paraan. Kailangan ninyo itong malaman. Sa pagbabago lang nito, magbabago na ang inyong bilbil. Mag-focus po kayo hanggang sa huli. Ang pangatlo ay ang pag-inom ng luyang dilaw na walang kasamang paminta. Karamihan sa inyo ay ganito pa rin ang paraan ng pag-inom. Bumibili kayo ng turmeric powder at inihahalo sa tubig o sa kanin. Iniisip ninyo, siguro may epekto naman kahit luyang dilaw lang. Pero para lang kayong kumatok sa pinto at umalis. Tulad ng sinabi ko kanina, isinasara ng atay ang pinto. Kapag luyang dilaw lang, isa lang sa 100 ang hirap na makapasok. Ang natitirang 99 ay nasasayang lang. Pero kung hahaluan ng paminta, 20 sa 100 ang papasok, 20 beses ang pagkakaiba. Ganyan ang nangyari kay Lola Remedios. 67 taong gulang mula sa Antipolo, Rizal. 2 taon na siyang umiinom ng luyang dilaw para sa kanyang arthritis. Tuwing umaga, naghahalo siya ng 1 kutsarang turmeric powder sa gatas. Iniisip niya na dahil may mantika ang gatas, mas madali itong maabsorb. Pero kahit 2 taon na siyang uminom, hindi pa rin nawala ang sakit ng tuhod niya. Hirap pa rin siyang umakyat baba ng hagdan. Tinanong ako ni Lola, "Sir, 2 taon na akong umiinom ng luyang dilaw, bakit wala pa ring epekto? Hindi ba hiyang sa akin ang luyang dilaw?" Tinanong ko si Lola. "Lola, nilalagyan niyo po ba ng paminta?" Umiling si Lola. "Hindi, luyang dilaw lang. Kailangan ba ng paminta?" Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng panghihinayang. Sa loob ng 730 araw na pag-inom niya ng luyang dilaw, halos walang naabsorb ang katawan niya. Kung sa pera, magkano kaya iyon? Ang 1 bote ng turmeric powder ay nagkakahalaga ng 200 piso. Sa loob ng 2 taon, aabot ito ng hindi bababa sa 20,000 piso. Sa 20,000 piso na iyon, ang katumbas lang ng naging epekto ay 1,000 piso. Ang natitirang 19,000 piso ay nasayang lang. Kaya sinabi ko kay Lola, "Lola, mula ngayon, lagyan niyo po lagi ng paminta ang luyang dilaw. 3 wisik lang po, sapat na." Iyon lang. Tataas na ng 20 beses ang absorption rate. Nag-aalinlangan si Lola, pero sinunod niya ang sinabi ko. Tuwing umaga, 1 kutsarang luyang dilaw at 3 wisik ng paminta sa gatas. Makalipas ang 1 buwan, tumawag si Lola. "Sir, ang galing. Medyo nabawasan ang sakit ng tuhod ko. At nabawasan na rin ang pag-alagaw-gaw nito tuwing umaga. Pagkalipas ng 3 buwan, hindi na niya kailangan ng tungkod kapag pumupunta sa palengke. Pagkalipas ng 6 na buwan, nakikisali na siya sa yoga sa Senior Citizen Center." Sinabi sa akin ni Lola, "Sir, 1 bote ng paminta, 50 piso lang pala.
Dahil hindi ko yun nilagay, nasayang ko ang 20,000 piso. Sana nalaman ko kaagad. Mga kaibigan, hindi pwedeng luyang dilaw lang. Kailangan itong haluan ng paminta. Hindi ito opsyon. Ito ay kailangan. Kung walang paminta, ang luyang dilaw ay isang dilaw na pulbos lang. Dahil sa paminta, ang luyang dilaw ay nagiging gamot. Gaano karami ang dapat ilagay? Simple lang. Sa isang kutsarang luyang dilaw, 3 wisik lang ng paminta. Hindi kailangan ng marami. Sapat na ang 3. Nag-aalala ba kayo sa anghang? Huwag kayong mag-alala. Ang 3 wisik ay hindi maanghang. Sa halip, nagdaragdag pa ito ng malinamnam na lasa. Mayroon ba sa inyong allergic sa paminta? Paano kung ganoon? Para sa inyo, bumili kayo ng produkto ng luyang dilaw na may nakasulat na contains piperine. Ang piperine ay ang sangkap na nasa paminta. Pero para sa karamihan, sapat na ang paminta na nasa bahay ninyo. Ang isang boteng paminta na nagkakahalaga ng 50 piso ay tatagal na ng 6 na buwan. Mga kaibigan, simula ngayon, kapag iinom ng luyang dilaw, lagyan nyo ng paminta. Sa pagsunod lang nito, 95% ng perang nasayang ninyo dati ay matitipid na, pero hindi pa dyan nagtatapos. Napakahalaga rin ng timing ng pag-inom ng luyang dilaw at paminta. Kung maling oras ininom, babagsak sa kalahati ang epekto, o mas malala, baka masira pa ang tiyan ninyo. Kailan ba ang tamang oras? Sasabihin ko yan sa pangalawang punto. Ang pangalawa ay ang pag-inom nito nang walang laman ang tiyan. Marami sa inyo ang umiinom nito na may halong luyang dilaw sa isang basong tubig pagkagising sa umaga, tama? Lalo na yung mga nag-aalaga sa kalusugan, naniniwala kayo na mas maganda ang absorption kapag walang laman ang tiyan. Pero ito ay pag-atake sa inyong tiyan. Ang luyang dilaw ay may anghang. Kapag itong anghang na ito ay pumasok sa tiyan na walang laman, naiirita ang stomach wall, parang kinakaskas ng kutsilyo. Ganyan ang nangyari sa akin noong 59 anyos ako. Tuwing umaga pagkagising, umiinom ako ng luyang dilaw. Naniwala ako na mas maganda ang absorption kapag walang laman ang tiyan. Makalipas ang 1 buwan, nagsimulang humapdi ang sikmura ko. Makalipas ang 2 buwan, nagigising ako sa madaling araw dahil sa sakit ng tiyan. Pagkalipas ng 3 buwan, pumunta ako sa ospital at sinabi ng doktor, may gastritis po kayo. Kumakain ba kayo ng mga pagkaing nakakairita sa tiyan nang walang laman ang sikmura? Doon ko naintindihan. Ang luyang dilaw pala ang problema. Halos kapareho ang naging karanasan ni Lolo Pedro, 16 taong gulang mula sa Cebu. Nagsimula siyang uminom ng luyang dilaw dahil sa high blood pressure. Nakabasa kasi siya sa internet na nakakapagpababa ng presyon ng luyang dilaw. Kaya tuwing 6 ng umaga pagkagising, umiinom siya ng 1 kutsarang luyang dilaw na hinalo sa tubig. Alas 7 naman siya kumakain ng almusal. 1 oras na walang laman ang tiyan. Okay pa noong unang linggo, pero pagsapit ng 2nd linggo, nagsimula nang kumabog ang tiyan niya. Sa 3rd linggo, humapdi na. Sa 4th na linggo, nagigising na siya sa madaling araw dahil sa pakiramdam na nasusunog ang sikmura niya. Pumunta si Lolo sa ospital. Pagkatapos ng endoscopy, nakitang namumula at namamaga ang stomach wall niya. Tinanong ng doktor, Lolo, madalas po ba kayong kumain ng maanghang? Umiling si Lolo, Hindi ako kumakain ng maanghang, pero ang luyang dilaw pala ang problema. Ang luyang dilaw ay may sangkap na maanghang. Kapag ito ay pumasok sa tiyan na walang laman, naiirita ang stomach wall. Sabi ng doktor, huwag na huwag po kayong kakain ng mga pagkaing nakakairita sa tiyan nang walang laman ang sikmura. Lalo na ang mga spices, dapat mas mag-ingat. Mula noon, itinigil ni Lolo ang pag-inom ng luyang dilaw. Makalipas ang 1 buwan, gumaling ang gastritis niya. Pero hindi niya nakuha ang benepisyo ng luyang dilaw. Sinabi ko kay Lolo, Lolo, huwag niyo pong itigil ang luyang dilaw. Baguhin niyo lang po ang oras ng pag-inom. Inumin niyo po sa loob ng 5 minuto pagkatapos kumain.
Nag-alinlangan si Lolo, pero sinubukan niya. Pagkatapos kumain, 5 minuto ang lumipas, ininom niya ang luyang dilaw na may halong paminta. Sa pagkakataong ito, hindi humapdi ang sikmura niya. Makalipas ang 3 buwan, nabawasan sa kalahati ang gamot niya sa presyon. Sinabi sa akin ni Lolo, "Sir, oras lang pala ang binago ko, pero ang laki ng pinagkaiba. Sana nalaman ko kaagad." Mga kaibigan, huwag na huwag ninyong iinumin ang luyang dilaw nang walang laman ang tiyan. Lalo na kung mahina ang inyong tiyan, dapat mas mag-ingat. Kailan ito dapat inumin? Sa loob ng 5 minuto pagkatapos kumain. Mas eksakto, sa pagitan ng 5 hanggang 5 minuto pagkatapos kumain. Bakit 5 minuto? Dahil sa oras na ito, pinakamaraming digestive juices ang nilalabas ng tiyan. Itong mga digestive juices na ito ang bumabalot sa luyang dilaw at tumutulong sa absorption, at ang mantika mula sa pagkain ay tumutulong sa pagtunaw ng luyang dilaw, sapat na ang mantika mula sa ulam. 8 sa 10 tao ang umiinom ng luyang dilaw nang walang laman ang tiyan, kaya hindi sila nakakaramdam ng epekto. O mas malala, nasisira lang ang kanilang tiyan. Simula ngayon, inumin nyo ito pagkatapos kumain. Sa pagbabago lang yan, malaki na ang pagkakaiba ng epekto. Pero hindi pa diyan nagtatapos. May isa pang pinakamahalaga. Ang numero 1. Ito ay isang bagay na hindi alam ng marami, at kahit alam, hindi sinusunod. Ang numero 1 ay ang pag-inom nito nang hindi pinaiinitan. Ang ito ang pinakamalalang pagkakamali. Kung basta nyo lang hahaluin ng turmeric powder sa tubig, wala pa sa unang labing ang epekto. Bakit kaya? Ang dilaw na sangkap sa luyang dilaw ay nakakandado ng mahigpit, parang isang kayamanan sa loob ng isang baul na may kandado. Para mabuksan ang kandadong ito, kailangan ng init. Nang ipasuri ko ito sa Food Research Institute na ginastusan ko ng 50,000 piso, sinabi sa akin ng researcher, "Ginoong Dayrit, kapag pinakuluan ang luyang dilaw, tumataas ng 12 beses ang absorption rate. Hindi ito maikukumpara sa pagkain nito ng hilaw." Nagulat ako sa narinig ko. 12 beses? Ibang-iba pala kumpara sa pagkain nito ng hilaw. Tumango ang researcher. Tama po, kapag pinainitan, sumasabog ang cell wall ng luyang dilaw at lumalabas ang kulay dilaw na sangkap nito. Mula noon, sinimulan kong pakuluan ang luyang dilaw bago inumin. Makalipas ang 1 buwan, lumuwag ang baywang ng pantalon ko. Pagkalipas ng 3 buwan, nawala ang sakit sa daliri ng paa ko. Pagkalipas ng 1 taon, nabawasan sa kalahati ang gamot ko sa diabetes. Ang gout ko, 1 taon nang hindi umaatake ni minsan. Lumuwag ng 2 butas ang sinturon ng pantalon ko. Ganoon din ang naging karanasan ni Lola Elena, 74 taong gulang mula sa Pampanga. 5 taon na siyang umiinom ng luyang dilaw para sa kanyang arthritis, pero walang epekto. Masakit pa rin ang tuhod niya at hirap siyang umakyat baba ng hagdan. Tinanong ako ni Lola, "Sir, 5 taon na akong umiinom ng luyang dilaw, bakit wala pa ring epekto?" Tinanong ko si Lola, "Lola, paano niyo po ba ito iniinom?" "Hinahalo ko po ang turmeric powder sa maligamgam na tubig. Nilalagyan ko rin ng mantika at paminta." Tumango ako. "Pinapakuluan niyo po ba?" Umiling si Lola. "Hindi po. Hinahalo ko lang sa tubig." Iyon pala iyon. Hindi niya pinaiinitan. Sinabi ko kay Lola, "Lola, simula ngayon, pakuluan niyo po ang luyang dilaw bago inumin. Pakuluin niyo po muna ang tubig. Pagkatapos ay ilagay ang luyang dilaw at paminta at pakuluan pa ng 5 minuto. Tapos patayin ang apoy at magpatak ng 1 patak ng mantika." Mula noon, sinunod ni Lola ang sinabi ko. Makalipas ang 1 buwan, tumawag siya. "Sir, hindi na gaanong masakit ang tuhod ko. At hindi na rin ako gaanong hinihingal kapag umaakyat baba ng hagdan." Pagkalipas ng 3 buwan, nakakalakad na si Lola nang walang tungkod. Pagkalipas ng 6 na buwan, nakikisayaw na siya sa Senior Citizen Center. Sinabi sa akin ni Lola, "Sir, 5 taon akong naghirap ng walang kabuluhan. Kung pinakuluan ko lang sana,
matagal na sanang gumaling. Mga kaibigan, kailangan ninyong pakuluan ang luyang dilaw bago inumin. Ito ang pinakamahalaga. Paano ito pakuluan? Una, pakuluin ng husto ang tubig, hindi maligamgam. Dapat kumukulo talaga. Pangalawa, maglagay ng 1 kutsarang turmeric powder. Sa 1 tasa ng tubig, 1 kutsara ang kailangan. Pangatlo, magwisik ng paminta ng 3 beses. Ang paminta ang nagpapataas ng absorption rate ng 20 beses. Pang-apat, pakuluan pa ng 5 minuto. Mahalaga ang 5 minuto. Kulang ang 3 minuto. Sobra naman ang 10 minuto. Panlima, patayin ang apoy at magpatak ng 1 patak ng mantika, olive oil, sesame oil, kahit ano ay pwede. Sundin lang itong 5 hakbang na ito. Simple lang, di ba? Pero kung tinatamad kayong magpakulo palagi, isama nyo ito kapag nagsasaing. Pagkatapos hugasan ang bigas at lagyan ng tubig, maglagay ng 1 kutsarang luyang dilaw, 3 wisik ng paminta at isaing na. At magkakaroon kayo ng turmeric rice. Habang sinasaing, naiinitan na ito kaya sasabog ang absorption rate at ang mantika sa kanin mismo ay tutulong sa pagtunaw ng luyang dilaw. Sa ganitong paraan, pinakain ako ng asawa ko ng turmeric rice sa loob ng 1 taon. Hindi na ako uminom ng luyang dilaw ng hiwalay. Kanin lang ang kinain ko. Sabi ng asawa ko, "Mahal, bumalik ka yata sa pagiging 50 anyos." Mga kaibigan, kailangan ninyong painitan ang luyang dilaw. Kung hilaw itong kakainin, masasayang lang ang pera ninyo. Tandaan lang ninyo ang 3 bagay na sinabi ko ngayon. Pangatlo, huwag uminom ng luyang dilaw na walang paminta. Kailangan ng 3 wisik ng paminta. Pangalawa, huwag inumin ng walang laman ang tiyan. Inumin sa pagitan ng 5 hanggang 10 minuto pagkatapos kumain. Una, huwag kainin ng hilaw. Kailangan itong pakuluan o isama sa sinaing. Kung susundin nyo lang ang 3 ito, mababawasan ang inyong bilbil at mawawala ang pamamaga. Mababawasan ang pagpunta ninyo sa ospital. Sabihin nyo sa comments. Sino ang magsisimulang uminom ng luyang dilaw simula ngayon? Pakipindot ang numero 1. Hanggang dito, alam nyo na kung paano inumin ng tama ang luyang dilaw at paminta. Pero may isa pa akong dapat sabihin. Napakahalaga nito. May mga taong hindi dapat uminom ng luyang dilaw. Una, mga taong may gallstones. Pinaparami ng luyang dilaw ang bile production. Kapag dumami ang bile, gumagalaw ang gallstones. Kapag gumalaw ang gallstones, maaaring mabarahan ang bile duct. Ganyan ang nangyari kay Lolo Carlos, 71 taong gulang mula sa Davao. Alam niyang may gallstones siya. Pero dahil maliit lang, sinabi ng doktor na hayaan na lang. Pero dahil sa bilbil niya, nagsimula siyang uminom ng luyang dilaw. Araw-araw siyang uminom sa loob ng 1 buwan. Isang gabi, biglang sumakit ang tagiliran niya. Sobrang sakit kaya dinala siya sa emergency room. Gumalaw pala ang gallstone at binarahan ang bile duct. Tinanong ng doktor, "Lolo, uminom po ba kayo ng luyang dilaw?" Tumango si Lolo, "Opo. 1 buwan na akong umiinom araw-araw." Sabi ng doktor, dahil sa luyang dilaw, dumami ang bile nyo kaya gumalaw ang gallstone. Hindi po dapat umiinom ng luyang dilaw ang may gallstones. Mga kaibigan, kung may gallstones kayo, huwag uminom ng luyang dilaw kahit maliit pa yan. Pangalawa, mga taong nakatakdang operahan. Pinapalabnaw ng luyang dilaw ang dugo. Kapag malabnaw ang dugo, mahirap patigilin ang pagdurugo. Kapag hindi tumigil ang pagdurugo habang inooperahan, delikado. Ganyan ang nangyari kay Lola Teresita, 58 taong gulang mula sa Maynila. Nakatakda siyang operahan sa tuhod. 2 linggo na lang ang hinihintay. Pero dahil sa sakit ng tuhod, umiinom siya ng luyang dilaw araw-araw pagkatapos kumain ng almusal. Bago ang operasyon, tinanong siya ng doktor, "Lola, may iniinom po ba kayong gamot?" Sumagot si Lola, "Wala naman po, luyang dilaw lang." Nagulat ang doktor at sinabi, "Lola, pinapalabnaw po ng luyang dilaw ang dugo. 2 linggo, bago ang operasyon, hindi po dapat kayo umiinom niyan." Kaya naman,
Na-postpone ng 2 linggo ang operasyon ni Lola. Mga kaibigan, kung nakatakda kayong operahan, itigil ang pag-inom ng luyang dilaw kahit 2 linggo bago. Pangatlo, dapat mag-ingat ang mga umiinom ng gamot para sa high blood pressure o diabetes. Pinapababa ng luyang dilaw ang presyon. Kapag sinabay sa gamot sa presyon, baka masyadong bumaba ang presyon. Ganoon din sa gamot sa diabetes. Ganyan ang nangyari kay Lolo Antonio, 73 taong gulang mula sa Cebu. Umiinom siya ng gamot para sa high blood at diabetes. Pero dahil gusto niyang bawasan ang gamot, nagsimula siyang uminom ng luyang dilaw. Makalipas ang 1 buwan, nagsimula siyang mahilo. Masyado palang bumaba ang presyon niya. Pagpunta sa ospital, sinabi ng doktor, "Lolo, kapag pinagsabay ang gamot sa presyon at luyang dilaw, masyadong bababa ang presyon nyo. Kung iinom po kayo ng luyang dilaw, kailangan nyong kumonsulta sa doktor." Mga kaibigan, kung may iniinom kayong gamot, kumonsulta muna sa doktor bago uminom ng luyang dilaw, pero huwag masyadong matakot. Karamihan sa inyo ay ligtas na makakainom ng luyang dilaw. Kung hindi kayo kasama sa 3 nabanggit, okay lang. At isa pang tip, kung tinatamad kayong maghanda ng luyang dilaw, kumain na lang kayo ng curry. Ang curry ay may luyang dilaw. Kapag nagluluto ng curry, wisikan nyo ng paminta. Kahit 1 beses sa 1 linggo lang kumain ng curry, may epekto na. Ang asawa ko ay nagluluto ng curry 1 beses sa 1 linggo. Iyon lang ang kinakain ko, pero may epekto na. Kaya nyo rin to, hindi mahirap. Simulan nyo na ngayon, luyang dilaw at paminta. Tandaan nyo lang ang 2 ito at sundin ang 3 paraan. 3 wisik ng paminta, inumin 5 minuto pagkatapos kumain at kailangang pakuluan. Sa ganoon, mababawasan ang inyong bilbil at mawawala ang pamamaga. Mababawasan ang pagpunta ninyo sa ospital. Sige, hanggang dito na lang. Ibuod natin ang ating pinag-aralan ngayon. Kapag pinagsabay ang luyang dilaw at paminta, sasabog sa 20 beses ang absorption rate. Pero kung mali ang paraan, masasayang lang ang pera. Pangatlo, kung luyang dilaw lang, 1 lang sa 100 ang na-absorb. Kailangan ng 3 wisik ng paminta. Pangalawa, kung iinumin ng walang laman ang tiyan, magkakaroon ng gastritis. Kailangan itong inumin sa pagitan ng 10 hanggang 10 minuto pagkatapos kumain. Una, kung kakainin ng hilaw, wala pa sa 1010 ang epekto. Kailangan itong pakuluan o isama sa sinaing. Kung susundin nyo lang ang 3 ito, magbabago ang buhay ninyo. Sa paraang ito, naibalik ko ang aking kalusugan. Si Lola Corazon ng Cavite, nabawasan sa kalahati ang sakit ng tuhod niya sa loob lang ng 3 buwan. Si Lolo Pedro ng Cebu, nabawasan sa kalahati ang gamot niya sa presyon sa loob ng 3 buwan. Si Lola Elena ng Pampanga, nakalakad ng walang tungkod pagkalipas ng 6 na buwan. Kaya nyo rin. Simula ngayon, isama nyo na ang luyang dilaw sa sinaing. Habang hinuhugatasan ng bigas, 1 kutsarang luyang dilaw at 3 wisik ng paminta. Sapat na iyon, makalipas ang 1 buwan, mararamdaman ninyo ang pagluwag ng baywang ng pantalon ninyo, ang pagbawas ng sakit sa tuhod, ang hindi gaanong paghingal kapag umaakyat ng hagdan. Pagkalipas ng 3 buwan, pumunta kayo sa ospital. Mababawasan ang presyon ninyo, bababa ang blood sugar ninyo, bababa ang inyong inflammation markers. Makalipas ang 1 taon, magpapasalamat kayo sa akin. Sir, salamat po. Nabawasan ko ang aking gamot. Salamat po. Gumanda ang aking kalusugan. Kaya ako nandito ngayon para marinig ang mga salitang iyon. Ang layunin ko ay ang maging malusog kayo. Ang hiling ko ay hindi masayang ang pinaghirapan ninyong pera para sa pagtanda sa mga walang kwentang health food. Nakatulong ba sa inyo ang video na ito? Kung nakatulong, pakipindot ang subscribe button, pakilike na rin po. At kung iseset nyo ang notification, mas magpapasalamat ako. Sa channel na ito, linggo-linggo,
Nagbabahagi ako ng mga totoong kwento tungkol sa pagkain na nagpapabata sa inyong katawan ng walang gamot o operasyon. At pakishare po ng video na ito sa inyong mga kaibigan, sa Senior Citizen Center, sa mga kapitbahay at mga kakilala. Pakisabi po ito sa mga umiinom ng luyang dilaw. Kung mas maraming tao ang makakaalam ng tamang paraan, mas maraming tao ang gaganda ang kalusugan, sabay-sabay tayong maging malusog. Iwanan niyo po sa comments ang inyong desisyon. Sino ang magsisimulang uminom ng luyang dilaw simula ngayon? Pakipindot ang numero 1. Sino ang kakain ng curry isang beses sa isang linggo? Pakipindot ang numero 2. Sino ang mag-share ng video na ito sa iba? Pakipindot ang numero 3. Bawat comment ninyo ay malaking tulong sa akin. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa huli. Sinusuportahan ko ang inyong malusog na pagtanda. Simula ngayon, pagsabayin nyo na ang luyang dilaw at paminta. Hanggang sa susunod na video, manatili po kayong malusog